Si Kaloy at ang itim na lapis. Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at bundok, nakatira ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Kaloy. Mahilig siyang gumuhit sa lupa, sa likod ng papel, sa pisara, kahit sa dahon ng saging. Ngunit dahil sa hirap ng buhay, wala siyang sariling lapis. Madalas ang ginagamit niya ay piraso ng uling o stab ng lapis na iniiwan ng mga kaklase niya. Isang araw habang naglalakad pa uwi mula sa eskwelahan, may nadaanan siyang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng punong mangga. May dala itong lumang kahon at tinawag si Kaloy. "Iho, alam kong mahilig kang gumuhit," anito, habang inaabot ang isang maitim na lapis na tila luma ngunit kumikislap sa ilalim ng araw. "Sa'yo na ito, pero tandaan mo, gumuhit ka lamang ng may mabuting hangarin." Tuwang-tuwa si Kaloy, hindi na siya nagdalawang isip pa. Paggawi sa kanilang bahay kubo, agad siyang kumuha ng papel at sinubukan ng lapis. Sa kanyang pagkabigla, anumang iginuhit niya ay nagiging totoo. Gumuhit siya ng pandesal at bigla itong lumitaw sa harap niya. Gumuhit siya ng tsinelas at sukat na sukat ito sa kanyang paa. Mula noon, naging lihim ni Kaloy ang mahiwagang lapis. Tuwing gabi, gumuguhit siya ng mga simpleng bagay, pagkain para sa pamilya, notebook at ilang laruan para sa mga kapatid. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ng mga tao na tila mas gumaan ang buhay ng pamilya nila Kaloy. May mga kaklase siyang naiinggit. Isang araw, nadula si Kaloy sa kanyang lihim at nakita siya ng kaklase niyang si Arvin habang gumuguhit ng isang bisikleta. "Akin na yan!" sigaw ni Arvin at hinablot ang lapis mula kay Kaloy. Sa kamay ni Arvin, gumuhit siya ng isang malaking bahay at biglang lumitaw ito sa gitna ng palayan. Naguguluhan ng buong baryo. Gumuhit pa si Arvin ng maraming pera, ng bagong kotse at iba pang luho. Nabulabog ang baryo sa biglang pagbabago. Ngunit biglang lumiit ang lapis at kalaunan ay nabasag ito. Sa isang iglap, naglaho rin ang lahat ng iginuhit ni Arvin. Ang bahay, kotse at pera, parang usok na natunaw. Napahiya si Arvin at nagsimulang umiyak. Tumakbo siya palayo, dala ang hiya at takot. Bumalik si Kaloy sa punong mangga kung saan niya unang nakilala ang matanda. Ngunit wala na ito roon. Ang naiwan na lamang ay isang sulat sa ilalim ng bato. Ang tunay na sining ay hindi para sa pansariling yaman, kundi para sa kabutihan ng iba. Salamat sa paggamit mo ng lapis ng may puso. Mula noon, gumuhit si Kaloy gamit ang uling at ordinaryong lapis. Hindi na mahiwaga, pero ang kanyang sining ay patuloy na nagbibigay ng saya, inspirasyon at tulong sa komunidad. Ang talento o kakayahan ay isang regalo, at kapag ginamit ito sa kabutihan, nagbubunga ito ng ligaya, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa iba. Ngunit kapag ginamit sa pansariling kapakinabangan, nawawala ang tunay nitong halaga.